Magandang umaga, Laguna. Welcome po sa ating programa. Ako po si Grace. Bukas nga po ay officially second week na ng pagpasok natin sa take 2 natin sa MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine bilang ito po ay pagtugon na sa panawagan ng ating frontliners. As of yesterday po, as of today, ang Pilipinas po ay meron ng 129,913 confirmed cases. 59,970 po dito ang active. Sa Laguna naman po, as of yesterday, 2,057 active cases po tayo. Kaya dapat extra ingat. Ayan, at dahil Monday nga po ngayon, alas 11 na ng umaga, dapat nakatutok na kayo sa programang hatid sa inyo ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Magandang umaga muli, Laguna. Welcome ka po sa programa. Hello po sa mga live na nanonood sa ating official Facebook page, facebook.com/dito sa Laguna TV. Ganon din po sa mga nanonood sa atin sa Community Cable Channel 8. Last Monday nga po sa ating previous episode, pinag-usapan po natin, tinalakay natin yung kwento ng dalawang nanay na hindi nagpatinag sa pandemya, no? Bagkos binabalanse pa nila ang kanilang pamilya, ang work from home, at nag-venture pa sila sa online selling ang ating mga nanay entrepreneur na si Nanay She at si Nanay Kim. Ganun din po, nakasama natin si Doc Ems Dicolen. Diniscuss naman po niya sa atin yung appreciative resilience, no? Kung saan tinuro niya sa atin na dapat even sa kabila po ng mga nangyayari, meron po tayong kakayanan na makita yung positibo at doon po tayo huhugot kung paano tayo magpapatuloy sa buhay. Ngayon naman pong umaga, ang didiscuss po natin, ang pagkukwentuhan natin ay isang napaka-importanting topic na siguro po medyo nakalimutan o medyo hindi na pag-usapan dahil po sa pandemya. At sa totoo lamang, dahil din po sa pandemya ay tumataas po yung kaso day by day. Ito po ang violence against women and children o gender-based violence na, mind you po, hindi lang limited sa mga kababaihan at sa mga kabataan. Kasama na rin po dito ang ating elderly, ang PWDs, ang LGBTQA+, at sa maniwala at kayo at hindi, kasama rin po ang ilang mga kalalakihan. Kaya naman po, para mapag-usapan ito, maikwento sa atin kung ano nga po ba ang VAUC. Makakasama po natin si si Ma'am Ann Angala. Siya po ay isang anti-domestic and gender-based violence advocate. Siya din po ang founder ng isang movement para po sa mga biktima, ang In the Pink. Hi Ma'am Ann, good morning po. Hi, good morning, Grace. Ayun, ma'am, umpisa na agad natin yung kwentuhan. Gusto po naming malaman, gusto naming makilala kayo. Ako curious ako, though meron na akong konting idea, no? Sa dinami-dami ng advocacy na pwede niyong tutukan sa Pilipinas, no? Pwedeng environment, pwedeng pet ownership, pwedeng yung zero waste na mga nauuso o kaya yung healthy living. Bakit po violence against women and children o bakit gender-based violence yung inyong advocacy? Okay. First, I also advocate sustainable lifestyle. In fact, biker din ako, so sustainable transport, and then I'm a backyard farmer also. So, hindi lang naman iisa yung advocacy ko, but then gender-based violence and violence in the home or domestic violence is one of my first advocacies kasi po I'm a survivor of that kind of violence. So I was married for 19 years and 18 years of that life that I lived, I was domestically abused. Yan po. So that's the bigger reason why I'm in this advocacy. Ang tagal, ma'am, ng 18 years, ha? Oo, medyo. Pero ito po, thank you for sharing. First question pa lang, medyo malalim na. Ma'am, thank you for sharing kasi I think ito yung magandang basis natin kung bakit magandang i-share yung topic na ito. So ma'am, itatanong ko lang, based sa inyong experience na at saka syempre bilang advocate po kayo, malamang nare-research na din to. Kamusta po yung kalagayan ng o estado ng mga kababaihan in terms of equality po
kumpara noon? Meron po bang pinagbago na widen po ba lalo yung gap o medyo lumiit-liit na ito sa panahon ngayon? If we're talking of a little improvement, meron naman. Hindi na kasing oppressed yung yung ladies, ganyan. Kasi syempre, if we're looking way back, parang centuries ago, hindi ka nakakaboto, hindi ka pwede magsuot ng pantalon, hindi nakakabike, yung mga ganon. So there are a lot of things. But then still, there is still an inequality in terms of gender. Mas meron pa rin preference sa mga sa mga men when it comes to the higher up positions in companies, and meron pa rin like bias against like kami, the domestic abuse. Pag kami mga babae na nakipaghiwalay, malandi kami, ganyan, or masama kaming nanay or masama kaming asawa. Pero pag yung lalaki yung ng babae or left the wife, mas accepted siya sa society. So there are a lot of things still happening that are abused in terms of gender. That is abusive in terms of gender. Sa palagay niyo po ba, may bilang nandito tayo media, may epekto din po ba yung media sa kung paano pinoportray o paano yung pagtingin ng tao sa mga kababaihan? Oo. Very much kasi tingnan mo yung mga teleserye natin, ganun. It's very parang prominent kung paano pinoportray yung women, ganyan. I come from the media. My background's film. I graduated in the film school, ganyan. Tapos ever since I grew up sa pamilyang who are into not talaga show business but into the media also. But yes, yung portrayal of women, you see that on the teleseries, you see that in movies. Although meron din naman, nakikita mo mga CEO, yung mga babae. Pero pag naglagay ka ng CEO na babae, parang iba yung tingin as vis-a-vis pag lalaki yung nandun sa top position, ganyan. And there are a lot of portrayals of women in media na makikita mo na may discrepancy talaga. Actually, it's just too much. Siguro too much to go into, but there is yung mga babae, to make you a good wife, you have to be submissive, you have to be prayerful, you have to be ikaw yung nandun sa bahay, yung mga ganon. Yan yung portrayal of women still, kahit na nandito na tayo sa 2020 na tayo, ganun pa rin yung image of the good wife. She's still the one who wakes up really early in the morning, diba? Magluluto ka, tatakbo ka tapos mag-aayos ka for your office, tapos gigising mo yung mga anak mo, tapos yung mga ganon. So that would be the ideal wife. But you don't see the ideal man na portrayed dito sa magluluto ng breakfast in the morning, tapos magbibihis, magigising ng anak, maghahatid. Hindi masyadong ganyan. It's still the woman who's supposed to be. Very traditional pa rin, kumbaga. Yes, very traditional pa rin. Po. Yes, very Filipino. Yan pa rin yung Filipino tradition. Ma'am Ann, itatanong ko lang, kasi syempre meron naman na talaga tayong mga batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan. Sa totoo lang, di ba po, sa mga presinto, meron naman tayong help desk para sa mga kababaihan na biktima. Pero siguro po, tatanong ko lang, ano yung palagay nyo ba enough na yung batas na meron tayo o meron pa kayang room for improvement po? Yung batas, for women, protected na yung women and children. You go through the Bausi law, makikita mo naman, ganyan. Ang mga hindi pa nga masyadong protected, yung men. Kasi my heart goes out to the men who are also abused domestically. And yung mga gender, meron din naman may gender issues din yung mga lalaki. Yes. I think the implementation of this law, the education sa lahat ng levels of society, meaning sa citizens, ordinary citizens like us, the police, the enforcers dapat, the PNP, the barangay, dapat alam nila talaga and how to implement and to understand. Kasi citizens like me, before ko pinag-aralan itong VAUSI at saka yung family code and the revised penal code, I didn't know that we had the rights. I didn't know that there were 4 kinds of abuses. Talagang wala akong alam doon. That's why that is my mission and advocacy in life. Since I went through it and I'm alive and I'm surviving and I'm in a better place now, I want to help people kasi
ang daming tumatawag sa akin, especially during the pandemic. In fact, hapon na naman, meron na naman akong kausap who needed help, ganyan. Start pa lang nung pandemic, nung in-announce na yung lockdown, ninervyos na ako kasi sabi ko, I went through abuse when I was free. Nakakalabas-pasok ako dun sa bahay. I mean, technically free, di ba? Parang ganun kasi hindi ka naman confined in your own homes. But if you are in your home and you're with your perpetrator, that is terrible. That's talagang nakakasira ng ulo talaga. So that's why I think we should take our cue again dito sa nangyayari na ang taas-taas ulit. Ang taas. A week ago or something, we had a webinar about the violence against women and children and domestic violence during the pandemic. There was parang alarming increase in number of cases. So I hope, diba, hindi natin to bibitawan. Ako talaga, that's what I took part already. Sabi ko, hindi ko na bibitawan ang advocacy na to because I know that it is always the root. Your family and your mental health is where it all begins. Pag mabuti ang pamilya mo, you're well mentally, then you're well. And you can help society, you can help your family, you can help everybody around you, your country, you can be a better citizen. So let's start from yourself. Let's start from your family. So this is a call for sorry. Yes, ma'am. Go ahead. Ayun. So this is a call for me, yung sa lahat ng nakakaramdam ng oppression, and even to the government officials and even the educators na it's education talaga of what abuse is and how to go about it. Ayan. Totoo, ma'am, actually, medyo nagbasa-basa rin ako. Pero itong nabasa ko, June 11 pa po, no? As of June 11, simula nung nag-lockdown nung March, umabot na sa 2,000 plus yung cases ng violence against women pala. Tapos another separate po na 2,000 plus din for children. So may alarming ito. Ano yun 1 month before pa yun. So nakakatakot, ma'am. Buti na banggit mo. So speaking of, siguro yung tong pandemya nga nasa loob tayo ng bahay, gusto kong ma-emphasize malaki ba yung impact na nasa lockdown tayo at nasa loob tayo ng bahay sa pagtaas ng kasong ito? Yes, kasi for me, I believe that abuse is basically a mental health issue. You will not be an abuser kapag normal yung pag-iisip mo. Kasi yung abusers kasi, they still love their wives and their husbands and their partners and their children. It's just that meron silang issues mentally. Sometimes it's a chemical thing na hindi nila kayang i-process, or sometimes nagaling yan sa bad childhood also. Yung hindi na napoprocess or hindi na-address ng mga mental issues. So if you're locked down, mas lalo nag-escalate yung anxiety mo, your depression, your mental instability. Thus, andun ka lang sa confines of your home. Siguro, malaki na kung may garden ka, mas swerte kung may garden ka. But a lot of people just live in an apartment or live in a one-room affair. Diba? Nandun na lahat ng buong pamilya. That a normal person will go crazy. Nakakabaliw na yun na nandun ka sa isang balit na lugar. But more, kung meron kang issue. And I'm saying naman, lahat naman tayo talaga meron certain level of, mental issues, no? We can't be talagang all perfect because ang dami naman natin mga napagdaanan in our past. So, yes, being locked down and having this virus going around, a pandemic na hindi mo alam when it's going to end, hindi mo alam kung anong gagawin mo, gusto mong lumabas pero nakakatakot kasi sinasabi nga nila, hawakan mo ng isang bagay, mahawakan mo accidentally yung face mo, you might contract the virus, yung ganun. So, this situation is not easy for anybody. So we need to extend understanding, but we have to extend yung vigilance natin and the action taken to help alleviate the situation of those domestically abused. Okay po. Ma'am, bago natin ituloy yung kwentuhan, baka po pwedeng medyo pakiayos ng headset? Medyo na nawawala-wala po kayo. Nagana. Okay, sige. Ayan, ma'am, meron akong ito question out of curiosity din at saka siguro para din sa audience natin, no? Kasi meron tayong notion na pag sinabing violence, yan yung basta sinaktan ako physically, sinampal ako o kaya sinakal ako ng boyfriend o kaya asawa. Pero ano po ba ang mga kasama o paano ko masasabi na abused na ako? There are 4 kinds of violence. The physical is yung pinaka-obvious natin, yung total sinasabi mo. There is also the psychological or this kasama dito yung pagmumura sa'yo because it hurts you emotionally.
ito yung sinustok ka, ito yung mistrust na pinagdududahan ka, ito rin yung pag ng babae o ng lalaki ang partner mo because it messes you up psychologically. So that's psychological abuse. Another form of abuse is sexual. There is such a thing as marital rape. Kung hindi ka nag-consent, kung hindi ka nagbigay ng consent sa sexual act, whether partner kayo or asawa kayo, that is considered an abuse. And financial. Okay. Dapat po, under the law, ang wife and husband or the mother and father equally give financial or yung domestic support for the children, meaning nag-aalaga at saka financial. So, bahala na kayo parang to weigh that out kung if the mom has to stay at home, then that quantifies also to a certain amount and then the father has to work, something like that. So, if that's not divided equally, then that is also abuse. So, the 4 kinds of abuse, again, let me reiterate, is the physical, the emotional, the sexual, and the financial. Okay, ma'am, ang ganda ng usapan natin, no? Kasi bilang hindi masyadong familiar dito, no, na hindi ko po ito nararanasan. Maswerte ako. Yes, hindi natin alam yung mga ganitong bagay, no? Ang alam lang pagka physical, pero meron pa palang ibang aspeto. So mga kaibigan, magpapatuloy po ang ating kwentuhan. Babalikan natin si Ma'am Ann maya-maya lamang po. Magbabalik ang Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Ako si Eugene Laganina, second year college, scholar ng bayan mula sa University of the Philippines, College of Human Kinetics. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. At nagbabalik po ang Dito sa Laguna. Bago po tayo magpatuloy, babatiin ko lamang po si Ma'am Emerita Cervantes po. Nanonood daw siya mula sa Lalakay, Los Baños. Ganon din po si Ma'am Rina Tandeluna. Si Doc Rina, laging nanonood yan sa atin, taga Baden. Hello po. Wow, nakaabot po tayo sa Surigao City. Si Sir Rotzen Orubla. Tapos po si Ma'am Tintin, good morning daw po mula sa University Health Service. Si Ma'am Vicky do po, nanay ata ito ng isa nating guest. Good morning po, watching daw from QC. Ayan. Kanina po pinag-uusapan natin yung violence against women and children. Actually, medyo nag-focus po tayo sa mga kababaihan. Ngayon naman po, dadako tayo sa concern natin sa mga kabataan. Makakasama po natin sa kwentuhan si Ma'am Aileneth Desiderio o si Ma'am AC, isang psychologist at social worker po mula sa Laguna Provincial Social Welfare and Development Office. Good morning po, Ma'am AC.
Ay, mama, makiki-unmute po ng inyong mic. Okay. Okay na po? Ayan. Yes, ma'am. Good morning Okay. po. Good morning, Ma'am Grace. Good morning po Ayan. sa ating mga nakikinig. Ayan, ma'am. Gusto lang po nating itanong, no, base po sa inyong karanasan ngayon dahil work from home, tapos marami po ay lockdown, no? Kamusta po yung impact ng COVID-19 sa development ng ating mga kabataan? So, napapansin natin ngayon, syempre, yung mga kabataan natin dahil nasa bahay lang sila. So, syempre, ang oras nila mas marami talagang, mas gising sila, mas more on sa cellphone. So, nakikita mo mahaba yung gising nila minsan kaysa sa pagtulog. So, isa yun sa nagiging problema natin kasi minsan kahit tayo, kung may mga anak tayo, nasasama na tayo sa puyat kasi kailangan naging sama sila kasi may mga times na syempre yung oras nila mas natutulog sila sa umaga. So parang minsan ang internet kasi mas malakas daw sa gabi kaya mas more yung nagagawa nila yung mga assignment nila kasi ibang mga estudyante ngayon gumagawa na ng mga klase nila. So may mga ginagawa na rin sila. So isa yun sa nagiging napapansin nating pagbabago sa ating sitwasyon ngayon. Tapos, isa doon dahil sa, syempre kung may mga anak tayo nakikita natin, medyo nandun yung ating pagtingin na namomonitor natin. So ito yung isa natin nagiging problema sa mga kabataan ngayon na hindi namomonitor. So kung sinasabi natin lagi silang nasa cellphone, dito pumapasok yung mga sa online sexual abuse. So ang daming bata natin ngayon na nabibiktima na ang mga bata ay, lalo na kung minsan kailangan ng cellphone. Maraming mga perpetrator o marami dyan na nakakalat lang, na hinihintay lang yung mga kabataan nating mabiktima nila na gagawin, kakaibiganin sa cellphone, bibigyan daw nila ng gadgets or computer or laptop kasi kailangan sa eskwelahan. So, ito yung isang problema natin na kailangan ang mga magulang ay talagang nakamonitor sa mga anak nila. Hindi titingnan lang na kung nagse-cellphone, okay na sa kanila. Kailangan inaalam nila kung sino yung mga kausap ng mga anak nila. Kasi ang dami talaga ngayon, mapababae, mapabatang lalaki. Ang dami nating cases ngayon. Marami ngayon mga pedophilia. So, nagagamit na rin sa sexual, sa online. So, yung OSEC na tinatawag natin. So, isa pa doon, maliban naman doon sa pagkakaroon ng mga sexual abuse, nagkakaroon din sila ng boredom, ang mga kabataan. Kasi ang kalimitan, wala na daw silang mapupuntahan, sa bahay lang. So, ito yung isang problema ng mga kabataan. Kaya, kailangan tayong mga magulang, bibigyan natin sila ng panahon na hindi naman kailangang maboard sa loob ng bahay. Ang dami nating pwedeng ipagawa sa kanila. Ito yung panahon para mag-bonding ang buong pamilya. Kung ang dati, walang pamilya na nagkakaroon ng panahon sa isa't isa, ito yung panahon na yung mga nawalang oras, ibigay nila, kilalanin ang kanilang mga anak, isa-isa, bawat isa. Kung ang dati, ang kilala lang niya, yung isang panganay niya. So ngayon, bigyan niya ng bawat oras, bawat isang anak niya. Kilalanin kung anong mga kahinaan at ano yung kalakasan ng mga bata nila. So bigyan ng panahon, magkaroon sila ng tulungan sa pang-araw-araw, kung maghuhugas ng pinggan, depende sa kakayahan ng mga bata natin, 'di ba? Kung maliit pa siya, o pwedeng anak, magdidilig kayo ng halaman. So anak, kayong magtanim ng halaman. So yung mga ganon, o yung medyo malalaki, anak, pwede tayong mag-aral mag-cooking o ng baking, o pwedeng magplansya ng mga damit. So yung mga bagay na hindi nila nagagawa dati, na pwede nilang ma-appreciate, na may mga ganito pala silang dapat na matutunan. So, dito naman sa center base, syempre meron din tayong mga bata sa center base, sa mga shelter or institution. Meron ding mga naho-homesick din tayo mga bata dyan. Kasi syempre ngayon ay lockdown. Merong mga pamilya na hindi naman sila pwedeng dumalaw kasi nga sarado ang mga center, bawal magpapasok ng mga bisita. So, ang ginagawa natin ngayon, pwede tayong may tinatawag kaming idalaw, or pwedeng tawagan sila by phone, at least nakikita nila sa video, hindi sila nagkakaroon ng homesick, di ba?
Siyempre ang Opo, feeling ng magandang mga project bata 'pag 'no, ma'am. nanonood, oo, yung idalaw ang tawag namin diyan para naman kasi ang mga bata natatakot din sila. Ano ba yung COVID? Siyempre nandito sila sa loob ng Mm. center, wala sila dun sa normal na nandun sa labas na ano na kaya ang totoong nangyayari 'pag nakikita nila, "Nay, ganyan na ba talaga?" Kasi nanay ang tawag nila sa'kin sa Opo. center. "Ganyan na ba talaga ang nangyayari sa labas?" Sabi ko, "Oo, parang Mm. ghost town." Pero siyempre ang kailangan natin ngayon, magdasal kayo para maging maayos yung ating buhay ngayon. So meron silang mga kalituhan. So kung meron tayong kakayanang mga magulang or kung sinong guardian ng mga bata, ipaliwanag natin ng maayos sa kanila na huwag silang matakot. Basta meron naman tayong mga dapat na gawin para Opo. maiwasan na magkaroon ng sakit ang mga kabataan or kahit na sinong tao. So ito rin yung Ma'am, panahon actually para ang mag-bonding. Yes, ma'am. Ayan. Ma'am, actually ang ganda nung shinare niyo na yung kung ano yung pwedeng activities na gawin kasama yung mga bata po. Ano, actually nagkaroon tayo ng mga guest sa previous season. Merong nanay na naghahalaman na ngayon kasama yung kaniyang anak. So nagtatanim sila ng mga gulay. Tapos meron din po tayo Mm. yung Hardin Kawingan na nagtutulungan yung mga nanay kasama yung kanilang mga anak, no, ma'am? Ma'am, balikan lang natin 'no, kasi yung violence against children po ngayong pandemya 'no, nabanggit niyo na dumataas yung kaso, may mga adjustments. Siguro gusto ko lang malaman ma'am, ano yung, bukod po sa na-experience na ninyo, ano pa yung mga dapat na adjustment ngayon na gagawin ng mga magulang para sa kanilang mga anak? Yun So po. siguro marami pang mga adjustment na gagawin ng mga magulang. Sabagay ang mga magulang, 'di ba, kung wala ng talagang ginawang, ah, seminar talaga kung papaano maging totoong tunay na magulang. Kumbaga sa atin mararamdaman na lang natin. So isa 'yun sa siguro lagi kong sinasabi sa isang magulang na napakasuwerte kung ikaw ay naging magulang. Kasi masakit sa isang magulang na marinig ka ng anak mo na, "Kung makakapili lang ako ng magulang, ginawa ko na." So isa 'yun sa napakasakit kung iisipin mo, pero yun lang ang isang masakit sa mga nararanasan namin dahil marami kaming mga client na talagang minsan magulang pa ang nagpu-push na ang bata ay mapahamak. Kasi lalo sa panahon ngayon, talagang pandemic. Kaya ito yung isa natin na advocacy na mga magulang, kahit sino na mga guardian, magkaroon ng oras para tingnan talaga ang mga kabataan. Kasi ang mga magulang, kailangan ngayon ng adjustment nila more on sa mga kabataan. So, sabihin natin na mahirap ang buhay ngayon, walang trabaho, sasabihin ng mga magulang, na-stress sila kasi natanggalan sila ng trabaho. Pero alam natin importante ang pera. Pero hindi kailangan ang bata ang mag-suffer kung nagagalit sila. Kung halimbawa nawalan ng trabaho, bata ang kagagalitan, sasaktan, or kung halimbawa medyo ang mga magulang naniniwala sila doon sa okay lang na ibenta ang bata para lang sa kapakanan nila at mabuhay sila. So isa 'to sa hindi natin dapat na katanggap-tanggap. Kasi minsan yung mga magulang, Mm. okay lang kasi ang iniisip nila, mabubuhay mo naman yung mga kapatid mo. Anak, tingnan mo, oh, maganda naman ang buhay natin, kumakain kami. So hindi hindi kasalanan na ikaw ay, sumama sa ganyan o sa mabiktima ka ng online sexual abuse. So may mga gano'n tayong mga case na talagang ang mga magulang, so sana ang iisipin nila, hindi hindi lahat ng mga magulang nagkaroon ng swerteng magkaanak. So sana Hmm. maisip nila, ano ang kasiyahan ng magkaroon ng mabuting magulang na yun dapat ang ibigay nila sa mga anak nila na hangga't kaya nilang protektahan, mahalin, bigyan ng maayos na pamumuhay. Kasi itong mga batang 'to, once na nakita nilang maganda ang paglaki nila, magiging mabuting bata din sila, magiging mabuting mamamayan. So para lang din 'yang hindi lang sa mga babae o sa lalaki, meron din kaming mga CICL. Ito yung mga Children in Conflict with the Law. So itong mga batang 'to, kaya nagkakaroon ng ganitong sistema na nagkakaroon ng problema, sa batang edad nagkaroon ng kaso, napunta sa isang institution, humaharap sa court hearing. Imagine sa 15 years old pataas, halos yung 15 years old, hinahalikan mo pa, kinakarga mo pa kasi baby mo pa halos siya. Pero dahil Mm.
isipin natin itong mga batang lalaking to, biktima rin sila. Kasi hindi sila maganda ang pagpapalaki na ginawa ng magulang nila. So lalo ngayon, sa sitwasyon ngayon, ito yung dapat na iwasan ng mga magulang, maging positive sila sa nangyayaring to na hindi ko mo taghirap, wala nang magiging buhay. Ang daming po pwede nating pagtulungan na maging maayos ang magtanim, kung ano man yung pwedeng pagkakitaan ng sama-sama ang pamilya, hindi yung para malagay sa isang kapahamakan ng mga kabataan. Kasi Ma'am, ang marami hirap, pa. Yes, go ahead, ma'am. Go ahead. hirap kasi dahil ang mental problem din. Siyempre, yung mental ng bata, hindi lang yung physical ang nagkakaproblema. So, pati ang mental ng bata. So, marami kaming mga cases na ang bata, after noon, didiretso namin, nire-refer namin sa mental hospital or sa mga psychiatrist kung kailangan uminom ng gamot. Kasi hindi nila kaya yung trauma na inabot nila. So, kailangan talaga palakasin natin yung protection para sa kabataan. Talagang napaka-importante yun. Yung kung meron tayong makikita na may kausap lang na kung sino, maging aware sana ang mga tao, lalo na yung mga nasa community or mga nasa barangay, kasi sila yun talagang andun sa babae. Ayan. Ma'am, marami pa akong tatanong pero maya-maya po yan sa pagbabalik natin. Magbibigay daan lang po tayo sa ilang paalala ng programa. Magbabalik po ang Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Ako po si Peter Villachica, I'm freshman from South Cotabato at ang college ko po ay College of Human Kinetics, which is HK po. Track and field po. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. At nagbabalik po ulit ang Dito sa Laguna, no? Ang ganda po ng kwentuhan natin. Pero bago natin yan ipagpatuloy, basahin ko lang po yung mga ilang pagbate sa ating Facebook page. Ano po? Galing po kay Ma'am Rose Roble. Happy, healthy morning watching from Bay, Laguna. Hi, Ma'am. Taga Bay din po ako. Kay Doc Rina. Ay, mamaya yan. May tanong si Doc Rina. So, itatanong natin yan. Konektado po yan sa itanong ko sa inyong tatlo. By the way po, tatlo na ang ating guest ngayon. Kasama na rin po natin si Miguel Dorian or si Miggy, isa pong University Research Associate mula sa OVCCA, Community Affairs. Tama ba ako? Yan. Siya din po ay Secretary ng UPALB Move or Men Opposed to Violence Against Women Everywhere. Tama, Miggy? Apo. Ayan. So, balikan ko lang muna si Ma'am AC, no? Kasi naputol kami kanina. Ma'am AC, regarding po sa children, kasi may mga batas naman na tayo, ano po siguro yung nakikita natin na room for improvement sa mga batas natin? Lalo ngayon kasi hindi na lang siya physical na abuso, ngayon meron ng exploitation online. Ma'am, pwedeng pa ulit. Medyo hindi ko na... Ayun, Ma'am AC, balikan lang natin yung sa children po kasi di ba may mga batas na naman tayong existing, pero dahil ngayon hindi na lang physical yung nangyayaring abuse, meron na tayo online yung exploitation. So ano po yung mga improvements or ano yung mga pwedeng gawin natin with regards to addressing them gamit yung batas natin? So sabi nga ni Ma'am Ann kanina, so, iisa lang din yung ating observation.
So, meron na kasing batas din talaga na para sa kabataan at talagang nandiyan na yun sa CICL para sa mga abuse. Meron tayong batas para sa kabataan, lalaki. Meron din tayong batas para sa mga kabataang babae. So, madalas, lalo kami nasa provincial social welfare, nagbibigay kami ng mga talk or bumababa talaga kami sa mga barangay, sa mga LGU para magkaroon ng awareness yung mga lahat ng mga humahawak dito sa mga ganitong klase ng kabataan. So even na court at mga police, meron din tayo under sa BAUSI. So ito lang yung isa natin na hinihiling kasi normally pag nandito sa mga center base, talagang napoprotektahan ang mga kabataan. Ibibigay lahat yung mga, hindi naman sa lahat, pero syempre hanggat kaya natin ibinibigay natin yung para maramdaman ng bata na magkaroon ng self-esteem, lalo na kung naabuso siya, maibalik siya dun sa dati niyang pakiramdam na normal pa rin, na hindi niya kasalanan, kundi biktima nga siya kasi nangyayari kasi parang ang pakiramdam ng isang biktima, kasalanan pa niya yung nangyari sa kanya. So ngayon ang hinihiling natin, yung mga BCTC, ito yung mga barangay children protection program. Ito yung mga under ng mga barangay na sana kung halimbawa ito yung mga LGU, lahat ng mga handle sa mga kabataan sa community, maging aware sila at hindi lang yung naibibigay natin ng mga seminar kasi kung sa seminar marami na tayong naibibigay na ganyan. Kaya lang yung puso ba? Yung puso na gampanan at tanggapin na may ganito talagang batas para sa ganitong mga kabataan. Kasi minsan yung ngipin, wala yung ngipin ng batas na yan. Kaya minsan nagkakaroon ng mga bayaran. Actually, sa mga kabataang babae, madalas nagkakaroon ng bayaran dyan eh. Yan yung isang iniiwasan talaga na dapat hindi nangyayari, lalo na kung ang perpetrator kakilala pala ni ganito, mataas na tao. So, yung bata na-aapektuhan. So, ito yung mga dapat na huwag nilang katakutan na ipaglaban kasi karapatan nila to dahil kahit mahirap, basta nasa tama ka, kailangan gawin nila na itama yung maling gawain ng mga maling gumagawa. Okay po. So bago ako tumuloy sa tanong ni Doc Rina, babatiin lang natin si Ma'am Maria Cristina Parilla. Nakaabot po tayo sa Taguig daw, nanonood siya from Taguig. God bless us all daw po. Tapos isang natutunan, na-pick up ni Ma'am Emerita Cervantes. Ngayon ang panahon para makilala ng gusto ng magulang ang bawat isa sa mga anak niya. Bigyan sila ng panahon. Napakaganda po na natutunan ni Ma'am Cervantes po. Ngayon po, ang tanong ni Doc Rina, at actually tanong ko rin ito, what kind of support is our community getting from our local government to address the issues, problems on domestic or gender-based violence? Kayo po, Ma'am Ann, Ma'am AC, baka may ibabahagi kayo. Yeah, I'd like to share yung experience ko nung when I was going through that. Na natuwa ako kasi meron ng BAUSI desk in all yung mga barangay at saka yung PNP moves especially kasi I think before a little bit before mga panahon ko walang ganon, hindi nabibigyan ng pansin yung mga violence against women and children. So huge leap po yun, huge step na yan para sa mga na-abuse sa domestic in the domestic setting kasi sa totoo lang, ang domestic abuse is the hardest abuse to share or to come forward with. Kasi yan na yung mga mahal mo sa buhay. Yan ang asawa mo, yan ang magulang mo, yan ang partner mo, yan ang kapatid mo, or uncle mo, basta ganon. So yan ang pinakamahirap kasi you don't go out talking about it kasi nakakahiya. Maraming factors nakakahiya. Culturally, hindi yan diba, you resolve it within your family, yung sinasabi nila, or itago mo siya under the rug. Huwag niyo siyang pinag-uusapan kasi tabu yan. So marami na pong tulong yung nagagawa sa totoo lang ng gobyerno as long as people speak up kasi maraming hindi nagsasalita Like
ngayon lang nag-share ako doon sa barangay namin, ganyan. Tapos meron kasing area dito na marami rin na nangyayari ganung klaseng violence. So ako how I wish talaga na yung mga biktima will know their rights and alam nila na may pupuntahan sila. Kasi kailangan lang naman ng gano'n. Kasi ang hirap noon, sinumbong mo yung perpetrator mo, ang problema, saan ka pupunta? Diba? Sino magpapakain sa'yo? Saan ka titira? Kaya yung mga sinasabi niyo, Ma'am AC, talagang, alam mo yung feel ko, tango ako ng tango na mga minsan magulang pa yung nagbebenta sa mga anak nila. Tapos, sinasabi, under the guise na, okay lang yan, total napapakain mo naman yung pamilya mo. Parang sobrang twisted yung logic na yun. Hindi yan problema ng bata. Hindi yan, diba? Dinabas mo sila dito sa mundong to. Doon ng paraan, huwag mo silang ilalagay sa isang abusive situation. Okay. Pero sa totoo lang, I think mas malaki yung kailangan doon ng education in all levels as I mentioned a while ago. Okay po. So speaking of community, kaya natin actually kasama si Miggy. Isa siyang advocate kasi. At Miggy, hello. Yes. Katulad ng tanong ko kay Ma'am Ann kaninang umpisa, bilang isang lalaki, no? Sa dami ng advocacy, bakit ito? Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasi actually it's a very personal advocacy for me. Kasi VAUSI nga, di ba? Violence against women and children. So, yung mga problemang ganyan sa bahay, actually hindi lang yan hindi lang yan between mag-asawa. So, pag nagkaroon ng problema sa bahay, kasama ang anak dyan . So, yung mga problema na to, actually mag-shape yan sa pagkatao ng isang child. So, dadalhin niya yan hanggang sa sa paglaki niya. So, actually it's actually a personal advocacy for me. Kasi, in a way, yes, I've experienced it, yung violence against women and children. Okay. Kaya pala, Miggy, no? Kasi ako talaga na-curious ako nung nakikita ko very active ka, lalo kapag kayo may mga activities yung MOVE. Speaking of MOVE, ano ba yung ginagawa ninyo sa inyong organization na ito dito sa UPLB? Okay. So, ang UPLB Men Opposed to Violence Against Women, actually po ay under po kami ng UPLB Gender Center na under na din namin ang office ngayon, Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. So, like UPLB Gender Center, kami po ay naggagawa ng mga communication campaigns and training programs, especially for men. Kasi mas credible din kasing speaker pag kapwa mo lalaki. Yung speaker, yung organizer, di ba? So sa university, madami ding mga kalalakihan dito. Usually, ang mga target namin yung mga male staff ng UPLB para i-join sila sa cause ng anti-violence against women and children. So naggagawa po kami ng communication campaigns tsaka training programs. So usually ang hinahandle namin tuwing November kasi yung 18-day campaign 9-8. So simula po November 25 ay national policy po to na sineselebrate natin ang National Consciousness Day for the elimination of violence against women and children. So internationally din ay sineselebrate to . And nagko-culminate siya sa December 10, which is actually International Human Rights Day. So yun yung mga activities ng UPLB. Nakakatuwa naman, Miggy, yung activities nyo, no, na talagang encompassing all. Ma'am AC, Ma'am Ann, ano yung masasabi nyo regarding this sa advocacy nila? So, congratulate ko si Sir Miggy kasi kasamahan natin sila na palaganap talaga. Yung natutuwa ako pag may mga ganito. So, hopefully magkita-kita tayo. Siguro ito na rin yung time na baka para masabi ko rin, kung kayo po ay gusto nyo maka-join sa atin, kasi meron tayong mga samahan para sa mga ganitong mga institution or NGO. Meron tayong samahan dito sa Laguna. Ito yung tinatawag nating AMSNet. So, para magkita-kita tayong mga child advocate,
para meron tayong mga meetings na gagawin kung ano yung pwede natin. So siguro pwede natin pag-usapan yun ng tayo mamaya para at least matulungan natin lalo yung mga kabataan na nangangailangan, lalo itong mga hindi lang kabataan, itong mga nanay na talagang nahihirapan kumawala sa pang-aabuso ng kanilang mga asawa. Napakahirap yung ikaw ay matali, yung hindi mo na alam kung paano ang gagawin mo. Hindi mo alam kasi nakikita ng mga anak mo kung ano ang ginagawa sa'yo. So ito yung malakas din yung tendency na ang akala ng bata is normal lang na sinasaktan pala ang asawa ang mga babae ng kanilang asawa. And then isa pa to sa isang problema. Kaya kung minsan nagkakaroon ng hindi niyo napapansin bakit siya balik pa ng balik? Tapos inaanakan lang naman pala siya. Tapos gagawin na naman, sasaktan na naman. Kasi ang feeling ng babae, ng bata, nung habang lumalaki siya, yun pala yung normal. Kasi akala niya normal lang na sinasaktan, tapos maglalabing-labing. So ang akala nila nagkakaroon, kaya minsan sasabihin niyo merong yung okay lang sa kanya sinasaktan siya. Merong minsan sadista or masokista. Ang mga babae, okay lang sa kanya sinasaktan siya. Kahit na after noon na nagsisex sila ng asawa niya kasi nga, ang akala niya noong siya'y bata siya, after nasaktan si nanay, ay may gagawa sila. Maglalabing-labing sila. So, akala ng bata is normal. Kaya hanggat maaga pa, nasasabi nga ni Ma'am Ann, ni Sir Miggy na buti ngayon ang mga kabataan at saka ang mga magulang, mga kababaihan, medyo aware na kasi ang laking bagay nitong mga organization na to na namumulat sila na hindi pala dapat ginagawa sa kanila na kahit asawa mo, kinasal ka sa kanya, hindi ibig sabihin pag-aari ka niya. So may panahon at meron kang karapatan na humindi kung ayaw mo. So sabi nga ni Ma'am Ann, kung pati sa anong klase ng mga abuso ang meron, so kasama talaga doon yung sexual abuse. Hindi ko mo asawa at ayaw mo. Kung gusto ng lalaki at napapagod ka, pwede niyang gawin kung ano yung po pwede. So hindi pwedeng ganun. Kailangan respeto. Tama po. So yung sa community. Okay. Ma'am Ann, sa puntong ito, gusto lang nating malaman, nabanggit ko kasi kanina na meron kayong support group, yung In the Pink, tama po ba? Yes. Oo. It's a Facebook page. Actually, it's actually a personal page yon na may mga nag-message sa akin to those who are domestically abused. Yun. Kasi, and then sometimes to text. Kasi may mga, common experiences yon ng, katulad ng sinabi ni Ma'am AC, sobrang classic yon. At saka sabi ni Ricky na, from childhood yon kung maraming naabuso. So, maraming question in the mind of the victims kasi because it's very cultural kasi nga tinatanggap di ba? Pag nakikita ng bata na ginagawa ng parents, sinasaktan ng tatay o ng nanay, either yung kanilang partner nagiging tama siya. And then kagaya ng yesterday, I just got a text na sinasabing hindi niya malaman kasi gusto niyang iwanan yung asawa niya pero minsan kino-question din niya yung sarili niya, yung kulang pa ba yung pagtitiis, yung mga ganung klaseng yung mga ganung klaseng question. So it's a big help talaga na may mga support group who understand yung the victims like us and the psychologists and those who understand kung ano yung talaga nangyayari kasi there's such thing as yung victim mentality, yung na yun nga, pabalik-balik ka, bakit ka pa ikot-ikot? Ako 18 years ako di ba? So parang titignan niyo ako, anong ginagawa mo? Bakit 18 years? Bakit ka nagkalimang anak? Bakit ganyan? Kasi it's not easy to just leave a relationship. Di ba? Nandun yung mahal mo, nandun yung dependent ka na, nandun ang iniisip mo, mawawala ng tatay o nanay yung anak mo, may mga ganong klaseng factor. So, mas magandang meron support group, mas magandang meron kayo nakakausap who went through the same, pero nakasurvive, nakaalis doon, and look at their lives now, they're much better, or they're happy, or they're more at peace. Yun po. Okay. On that note, Miggy, gusto ko lang invite mo siguro or last message din sa ating audience. I-invite mo yung ating audience na baka gusto nilang sumali sa inyong advocacy. Paano nila kayo kukontakin? Okay. So, yung organization po namin ay for UPLB staff
Actually, ito pong UPLB Move ay mandated po ito ng Philippine Commission on Women. So, kanya-kanyang mga government sectors po to, kanya-kanyang mga opisina. So, actually, pwede kayong magtayo sa sari-sarili nyo mga opisina ng sari-sarili nyong UPLB Move and ng Move organization. But as far as UPLB is concerned, meron na pong UPLB Move na first pong UPLB actually in the whole UP system. Tayo lang po ang may Move organization. So may Facebook page po kami. Punta lang po kayo sa UPLB Move and pwede po kayong mag-join as member ng organization namin. Sige, Ma'am AC, ano pa yung ibang activities or yung mga programa ng inyong office at saka paano sila ko contact in case? Okay. So, kami po ay sa under ng Provincial Social Welfare sa Santa Cruz yung pinaka-main office namin. So, pero ngayon naka-assign ako dito sa isang center natin. Actually, may 3 center ang province. So, ito yung sa rehab, ito yung sa mga drug addiction. Para sa Magdalena naman siya nakalagay. Meron kaming 2 center dito sa Maylamot do sa Kalawan. Ito yung CICL, yung Children in Conflict with the Law, at saka ito yung crisis center natin para sa mga kababaihan. So, ito po ay hindi, kasi minsan nagtatanong yung iba, bakit pwede namang ilagay namin kaagad-agad doon. Kasi syempre, ang akala nila, ganun kabilis lang yung paglalagay. So, meron po tayong mga proseso na ginagawa. So, meron po tayong center na under ng province, pero hindi natin po pwedeng kami ang maglalagay doon. Kasi kami nandun eh. So, meron po tayong mga social worker under ng LGU. So, meron tayong mga bawat munisipyo na mag-handle pag may mga ganitong problema. So, lagi pong makikipag-tie up or magre-report, lalo na kung ito ay naabuso, kailangan pong dumiretso kayo kaagad sa mga social worker ng bawat munisipyo ninyo para wag na kung saan-saan. Kasi minsan ang nangyayari sa ganyan, nababayaran lang or kinukuha yung kaso, nagkakabayaran na, mamaya makita mo, okay na pala sila. So, kawawa yung bata. So, kung meron pong mga ganitong nakakaalam or kahit nakaibigan sa mga nanonood po dito sa atin ngayon, kung may alam kayo, tulungan nyo kung sino tong biktima na to, na matulungan natin sila na idiretso natin sa social welfare para maiayos nila yung mga report, gagawa sila ng mga papeles. Kung talagang kailangan ng bata ay matanggal din sa community. Kasi case-to-case basis siya. Hanggat maaari, uli na tong institution. Kasi iba pa rin, naniniwala tayo na pagka nasa pamilya, kung hindi naman pamilya ang perpetrator, mas okay sana nandun siya sa family. Pero kung ang perpetrator niya, pamilya, so ito yung talagang kailangan, tanggalin natin siya doon sa area na yun. Kasi baka hindi lang yung magulang niya. Pwedeng mga tiyo, lahat ng pamilyang lalaki, gumagalaw dito sa batang to. So, tatandaan po, hindi lang batang babae ang naaabuso. Mas marami ngayon na bataang lalaki, nahihiya lang silang aminin kasi nga, ito yung ating, ang mentalidad ng mga Pilipino is, ang lalaki hindi naman nare-rape yan. Pero sa totoo po, marami ng batang lalaki nare-rape. Kaya, iingatan nyo din kung anong pag-iingat na ginagawa nyo sa mga batang babae, same sa batang lalaki. Kasi mas hindi nga sila makakapagsalita kasi nahihiya kaya. Kasi ang nangyayari, kaya mapapansin nyo iba yung kanilang behavior na bakit ano nangyari sa bata. Kasi kinikip nila sa sarili nila. Hindi katulad ng babae na talagang medyo mas malakas ang loob na magsalita. Magsabi. So, Ayan. ito po yung so, yun, meron po kami mga ganitong programa. So, may parating kaming program. Siguro, invite na rin kayo namin, Ma'am Grace, kasi na-mention Yes, ko doon sa isa nating head. Sabi ko, what if na baka meron siyang gustong ipa-announce sa grupo. So, meron kaming pa-seminar sa August 24, first batch, saka sa August 25, din yung second batch, sa Cultural Center sa Laguna natin, sa Santa Cruz. So baka po pwedeng, baka ito sa inyo, baka pwedeng mag-join para yung ating mga, idagdag pa natin kung ano yung ating mga advokasya. So ito ay tungkol sa sexual exploitation of children. Ito yung ating mga sa online, OSEC. So,
So hopefully, ma-meet nyo siguro dun. Ibigay ko yung number mamaya para, sabi niya kasi baka pwede isa sa inyong mga kasamahan Program. or kung sino pwedeng available. So anyway, Sige, kung ma'am. may mga kailangan po, normally naman kung may mga ibang LGU na nangangailangan ng serbisyo namin, nahingi lang naman sila ng approval sa pinakang director namin. And then, kung kailangan kausapin ko kung sino man yung biktima or kung sino nangangailangan, po pwede naman. So, willing naman kami at pwede nyo akong tawagan. Thank you, Ma'am AC. Okay. Yan. Ma'am Ann, siguro sa puntong ito, Yes, ma'am. words of encouragement siguro sa ating audience sa mga may pinagdadaanan at saka sa may pinagdaanan na ngayon ay survivor ng kagaya ninyo. Ako ay encourage men, women, and children who are suffering abuse to reach out. Huwag po kayong mahihiya. Alam ko mahirap yon kasi it took me 18 years to finally get out of it. But then, yung na-reach ko naman na happiness and peace after that, and also my children and also my ex-husband is worth it. So mahirap lang naman yung process of finally deciding that okay, I want out already, and let's make all our lives better. But then when you reach that stage na naka-move on na kayo, nahanap niyo na ulit yung buhay niyo, nahanap niyo na yung meaning in life niyo, then it's going to be wonderful. Ako I promise na na aayos lahat, not just for you, but also for the person who was abusing you, because hindi lang naman siya lang yung may problema. It's a two-way thing eh. So just make that decision if you want to make that decision. Because if you feel so pressed, there's no point in staying in a relationship. If the lives of your children are being ruined or the lives of your partner is being ruined, then there's a better life out there. Yun lang po. Ayun. Maraming salamat po sa inyong tatlo, Miggy, Ma'am AC at Ma'am Ann. Napakaganda po ng ating naging kwentuhan. Thank you. Thank you, Miggy, Babalik po. for helping women. Yes. Babalik po ang Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Magandang araw po ulit. Ako nga pala si Patrick G. Pabulayan from College of Human Kinetics. Magsa-second year na sa susunod na semester. Dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Ayan, nagbabalik po muli ang Dito sa Laguna. Babatiin ko lang po si Sir Jeffrey Mercado Borbon. Sabi po niya, Move Bay chapter is with you. Ganon din po nakarating tayo si Binangonan Rizal. Si Ma'am Dolores Tamayo po ay nanonood. Good morning po. At meron din pong mensahe si Ma'am Rebecca Lacanlale. Sabi po niya, salamat sa informative na platform na ito. Ayan, thank you po sa mga nanood sa atin. Napakaganda po at hitik na hitik yung ating naging kwentuhan ngayong umaga. Ito po ay isang napaka-importanting bagay na dapat napapag-usapan, pero minsan ay nakakalimutan, nagdi-distract tayo sa iba't ibang pangyayari. Kasama na po dyan itong pagharap natin sa COVID. Pero po, dahil din sa pandemya, medyo lumalala po yung ang kaso ng VAUSI, kaya po dapat lalong tutukan. Siguro po ang mensahe na lamang natin ay iiwanan. Ito yung mga na-pick up ko, no? Na para po sa mga may pinagdadaanan,
hindi pa po huli ang lahat. May mga tao po na handang tumulong sa inyo kapag ka po nag-decide kayo to leave. It is never too late to leave po. At there is life after the abuse. Para naman po sa mga nakasurvive natin mga kasamahan, mapababae, lalaki, LGBTQ+, bata, hinahangaan po namin ang inyong tapang at lakas ng loob dahil kayo ay nakaalis. Ayan, at dito na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Para po sa inyong mga komento, suhestyon, mensahe o mga nais ibahagi, isulat lamang po yan sa comment section o kaya po ay message lamang sa aming official Facebook page, facebook.com/Dito sa Laguna TV. Ayan, magbabalik po ang Dito sa Laguna sa susunod na linggo. Magsama-sama po tayong ulit sa Lunes alas 11 ng umaga. Ingat po! Dito sa Laguna.